iniiwasan siyang imbitahan para hindi daw mapag-initan ng administrasyon. O kung talagang malakas ka at siguradong sure win ka sa 2028, hindi na iintindihin ng mga taong umiimbita sa'yo kung magagalit o pag-iinitan sila ng kampo ni President Bongbong Marcos. Anak ng nakakulong na pro-China leader, inihanda daw ng Diyos para maging presidente ng Pilipinas? Uy, hindi po galing sa akin yung anak ng pro-China leader, ha? Yan po ay galing sa The Washington Times. Ang kanilang headline, Sara Duterte, daughter of jailed pro-China leader, announces presidential run in the Philippines. O, hindi na siguro maikakaila ng mga DDS na ang mga Duterte ay pro-China. Dahil kilalang kilala po sa buong mundo na si Duterte, si Digong, ay pro-China. Hindi nga ba't galing mismo kay Rodrigo Duterte na inaalok niya ang Pilipinas na maging probinsya ng China? At hindi nga ba, hindi makontra-kontra ni Sara Duterte ang China. Kaya kahit na anong pagtatakip ng mga Duterte, alam na po ng buong Pilipinas at ng buong mundo na sila po, lalo na si former president na nakakulong sa dahig, ay pro-China. At least, tinawag naman siyang leader. Yun nga lang, pro-China leader. So, itong si Sara Duterte, mukhang nangangarap. Ang lakas ng loob sabihin na inihanda ako ng Diyos para maging pangulo ng bansa. Sabi dito sa balita, aminado si Vice President Sara Duterte na hindi niya maipaliwanag ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Ngunit, naniniwala siyang bahagi ito ng plano ng Diyos para sa kanya. Anya, hindi man niya naibigay noon ang panawagan ng taong bayan na tumakbo siyang pangulo ng bansa noong 2022, kumandidato pa rin siya bilang vice-presidente. Paliwanag ni VP Sara, pakiramdam ko noon na ibigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila. Hindi ko ma-explain. On the hindsight, baka nga ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang pangulo. Teka muna, may nakita ba tayo kay Sara Duterte na parang inihahanda nga siya ng Diyos para maging Pangulo ng Pilipinas? Paano kaya siya hinanda ng Diyos? Inihanda siya para pagbantaan ang ating presidente, si First Lady Lisa, at si dating speaker na si Martin Romualdez na papatayin? Ang paghahanda ba ng Diyos kay Sara Duterte ay yung bumiyahe siya ng bumiyahe sa ibang bansa para siraan ang ating Pangulo at ang ating bansa? Ganun pala ang paghahanda ng Diyos kay Sara Duterte para maging presidente? Paghahanda ba ng Diyos kay Sara ang gawin ang lahat ng paraan para maagaw ang kapangyarihan kay President Bongbong Marcos? Paghahanda ba ng Panginoon Diyos kay Sara Duterte ang tumakbo sa responsibilidad at yung mga aligasyon na binabato sa kanya? Paghahanda ba ng Diyos kay Sara Duterte yung takbuhan niya, yung dapat na pinapaliwanag niya, yung dapat na hinaharap niya? Ganun pala maghanda ang Diyos sa isang tao para gawing leader ng bansa? Paghahanda ba ng Diyos kay Sara Duterte na sabihin ni Sara na siya ang presidente ng impyerno? At sa tingin niyo, matapos sabihin ni Sara Duterte na siya ang presidente ng impyerno, gagawin siyang presidente ng Pilipinas? Matapos bastusin at tawaging estupido ng kanyang amang si Digong ang ating Diyos, yun ba ang paghahanda? Iba yata talaga ang Diyos nito mga Duterte. Dahil para sa akin, hindi ganyan gumalaw ang ating Panginoon Diyos. Puro negative ang ginagawa ni Sara Duterte. Tapos sasabihin niya, hinanda siya ng Diyos para maging presidente. Mayroon naman daw kasing edge itong si Sara Duterte. Sabi niya, ang edge ko sa aking mga kalaban ay yung kakayahan kong gumawa ng mahirap na bagay. O very general itong sinabi ni Sara Duterte. Ang edge daw niya o ang kanyang lamang ay ang kakayahan niyang gumawa ng mahirap na bagay. Sana man lang inisa-isa ni Sara Duterte kung ano yung mahihirap na bagay na siya lamang ang tanging pwedeng gumawa. Na yun ang kalamangan niya sa mga kalaban. Ang kakayahan niyang gumawa ng mahihirap na bagay. Ano-ano kaya yun? Pinag-iisip patuloy tayo ni Sara Duterte. Kayo po, ano po ba sa tingin niyo itong mga mahihirap na bagay na tanging si Sara Duterte lamang ang may kayang gumawa? At yun daw ang kanyang kalamangan sa kanyang mga kalaban. Siguro yung pagbantaan ng ating presidente, yung manira ng gobyerno, yung manira ng Pilipinas, yung manira ng kapwa, yung ginagawa ang lahat ng paraan para agawin ang kapangyarihan sa ating presidente, ang hindi magpaliwanag sa mga anomalya, sa confidential funds, sa DepEd, sa OVP. Ewan ko, hindi ko maintindihan eh. O baka naman yan yung mahihirap na bagay. Ang hirap yatang magbanta. Ang hirap yatang lumustay ng 125 million in 11 days. Ang hirap yatang pumunta ng abroad para lang siraan ang sariling bayan. Ang hirap yatang gawin ang lahat ng paraan para agawin
ang presidency kay Bongbong Marcos. Yun po para sa akin ang mahihirap na bagay at ang kalamangan ni Sara Duterte sa kanyang mga kalaban dahil siya lang po ang natatanging presidentiable. Dahil I'm sure, yung mga lilitaw at magsasabing sila ay tatakbo sa pagka-presidente sa 2028 ay hindi kayang gawin itong mga ginawa na ni Sara Duterte. Yung kalamangan ni Sara Duterte, yung siya lang ang pwedeng gumawa ng mahihirap na bagay ay siguradong hindi magagawa ng mga ibang magiging presidentiable. Pustahan tayo. Tanging si Sara Duterte nga lang talaga ang makakagawa nitong mahihirap na bagay. So ganitong paraan pala siya, hinahandaan ng Diyos para maging presidente. Patawa naman yata itong mga statement ni Sara Duterte. Matapos nung bastos-bastosin ang ating Diyos, umaasa ka at naniniwalang hinahanda ka ng Diyos para maging presidente ng Pilipinas? Kaya nga itong si Salvador Panelo, yung kanilang attorney, believe na believe at paniwalang si Sara Duterte ang magiging presidente sa 2028. Sabi niya, talagang delikado sila sa 2028. Kasi nga nakakasiguro na si Inday Sara, mananalo yun kapag yun tumakbo. Talagang panalo yun. Not even the combined forces of the Yellows, the Pinks, as well as the allies of President Marcos Jr., walang kalaban-laban yun. O yun naman pala sigurado naman pala kayong mananalo si Sara Duterte sa 2028. Bakit ginagawa nyo lahat ng paraan para pabagsakin ang gobyerno ni Bongbong Marcos? Halatang-halata naman kayo Mga ipokrito, sasabihin yung siguradong mananalo si Sara Duterte sa 2028, bakit ngayon pa lang inaagaw nyo ang posisyon ni President Bongbong Marcos? O huwag kayong tatanggi. Dahil lahat na ng paraan ginawa ninyo, lahat ng paninira, lahat ng paraan ginagawa ninyo para pabagsakin si President Bongbong Marcos na wala ni isang nagtagumpay. Kaya ngayon, itong 18 Marines naman ang ginagawa niyong paraan para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Pero kung talagang malakas si Sara Duterte, bakit siya mismo ang nagsasabi na nababawasan na yung mga kumukumbida sa kanya sa mga events? Sabi dito, fewer invites for VP Sara. Duterte says event organizers backing out. Vice President Inday Sara Duterte revealed that her schedule has noticeably thinned in recent months, with several invitations to public events reportedly being cancelled. Speaking on Wednesday, the Vice President said some organizers have withdrawn their invites following her falling out with President Ferdinand Marcos Jr. and her announcement of a 2028 presidential bid. Akala ko ba malakas si Sara Duterte? Bakit nabawasan at significantly, noticeably, nabawasan yung mga invites niya? At nangyari daw yan nung siya ay kumawala sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. At nung in-announce niya na siya ay tatakbo sa 2028, hindi ba dapat niya mas marami? Maka-attract ka, dapat para ka ng magnet. Ma-attract mo na lahat ng tao dahil sinabi mo, ginulat mo pa nga kami, natatakbo ka sa 2028. Bakit ngayon sasabihin mo at inaamin mo na nabawasan noticeably, meaning kapansin-pansin, ang pagbawas ng iyong mga invites o yung mga invitasyon sa'yo para mag-speaker ng ganito o ng ganyan. Pero, syempre, hindi papayag si Sara Duterte yan kasi isang kahihiyan yan. At yan ay magpapatunay na bagsak si Sara Duterte. Nabawas ang natitiwala sa kanya at naniniwalang hindi siya mananalo sa 2028. Pero syempre, may pangontra dyan si Sara Duterte. Sabi niya, iniiwasan umano siyang imbitahan ng mga grupo para hindi sila mapag-initan ng administrasyon. Talagang si Sara Duterte, pahiyang-pahiya na nga Siya na mismo nagsabi na nabawasan yung mga nag-iimbita sa kanya. Pero siyempre, to save face, sasabihin niya, para hindi daw mapag-initan ng administrasyon. Hindi po gawain ni President Bongbong Marcos yan. Pinababayaan niya kayo Halos yurakan nyo na nga ang buhay niya Dinidikdik nyo na nga yung pangalan niya May narinig ba kayo? Gumanti ba si President Bongbong Marcos? Hindi tulad ng mga alipores ni Sara Duterte. Ngayon pa lang, nagbabanta na maghihiganti daw si Sara Duterte. Paghihigantihan daw sila ng kanilang among si Sara Duterte. Tapos ang dialogue ni Sara, wala daw sa kanyang katauhan ang mapaghiganti. Plastic. Plastic ninyo. Di ba? Para hindi mapahiya, yun nga naman ang sasabihin ni Sara Duterte. Iniiwasan siyang imbitahan para hindi daw mapag-initan ng administrasyon. Kung talagang malakas ka at siguradong sure win ka sa 2028, hindi na iintindihin ng mga taong umiimbita sa'yo kung magagalit o pag-iinitan sila ng kampo ni President Bongbong Marcos kasi sigurado ka naman ng mananalo sa 2028. So wala na silang pakialam kahit magalit si Bongbong Marcos sa kanila kasi total, ikaw naman ang magiging presidente. Sa 2028, ikaw na ang uupo. So wag nyo na kasing subukang agawin ang presidency kay Bongbong Marcos because that will never happen. And in fact, again, uulitin ko, para sa akin po,
Sara Duterte will never be President of the Philippines. Gising na po ang mga tao, kahit na anong gawin nila. Kaya nga ang aga-aga nagdeklara na si Sara Duterte na tatakbong presidente sa 2028. Mantakin ninyo, 2 years pa ang layo ng susunod na eleksyon, nagdeklara na siya na tatakbo. Yan po ang sinyalis na natatakot ang kampo ni Duterte na matalo. Kaya ngayon pa lang, dapat magdeklara na siya para takutin itong mga kongresista na huwag pumirma sa impeachment case niya. Timing na timing, di ba? March 2 to 4, tatalakayin na po yung sufficiency in form and substance ng kanyang kaso. So, kailangan, unahan niya. Matakot itong mga kongresistang to dahil pag siya ang naupo sa 2028, tapos ang mga karera nyo. Yan ay kung makakatakbo pa si Sara Duterte sa 2028 at yan ay kung mananalo siya. So, di ba? Saka nakakita ng 2 taon pa ang susunod na eleksyon na dapat nagtatrabaho ka pero ang inaatupag nyo ngayon ay nangangampanya kayo. So anong ginagawa ng kampo ni Sara Duterte? Pinalilitaw nila sa taong bayan na ang lakas-lakas nila. Ang lakas-lakas pero ngayon pa lang nangangampanya na. Yan ba ang tatawagin yung palakas? Kasi kung talagang malakas si Sara Duterte, kahit na 1 month before the election saka siya magdeklara, mananalo pa rin siya. Pero dahil sa takot nila, ngayon pa lang, kailangan kumbinsihin ang taong bayan na mananalo siya sa 2028. Sino ngayon ang sasabihin yung natatakot? Kami? Takot kay Sara Duterte? O si Sara Duterte ang takot sa taong bayan? Dahil kung talagang siya ay inihanda ng Diyos para maging presidente, hindi niya kailangan gawin lahat to. Kahit na hindi siya magdeklara ng maaga na siya ay tatakbo. At hindi niya na kailangan gawin lahat ng paraan para agawin ang posisyon ni President Bongbong Marcos. Hindi niya na kailangan manira ng gobyerno, magbanta sa presidente. Dahil kung naniniwala siyang itinadhana siya maging presidente, she doesn't have to lift a finger dahil Diyos ang kikilos para sa kanya.